guys! Welcome to another episode of our podcast, KAPE, Kwento, Art, Persona, etc. And tonight, here with us is Justin Luis from Makati. Yeah. Good evening, everyone. Thank you so much for accepting our invite sa The Bunker. How was your experience naman dito after your performance sa nag-iinit na stage natin kanina from the streets by the streets? Siyempre, madam, blessed, thankful, grateful. Lahat ng positive words na maisip ko ngayon pwede sabihin. Despite the weather. Praise God kasi hinayaan niya tayo mag-enjoy ngayon dito. True. And sobrang lakas ng ulan kanina. But thank you still for making the effort to get here sa The Bunker. So, meron lang tayo mga katanungan to get to know you more. Can you share your story as a music artist? Like, ano ang inspiration mo for creating music? Family, friends, mali, ulit. God muna. God, family, friends. Tapos, ito yung mga kuya ko, yung mga kaibigan ko sa streets talaga. Kasi sa streets ko pinakanas. Kay Joseph, kay Aaron. So, ang galing, no? Wow, just out of nowhere, from the streets, by the streets. Sila, nakilala ko sila from the streets. Ayun, silang inspiration ko, yung sarili ko din, syempre, para mag-improve araw. Sino naman yung mga influences mo sa music mo? Madami, madam. Si Black Nine, simula kay Black Nine, Sir Black Nine. Sa foreign, sila Tupac. I was born year 1994 po. So, yun yung mga naabutan ko. Black Nine, Tupac, Big. The classic. Yeah, Biggie Smalls. Yes, the classics. Hanggang sa ngayon, sa panahon yan, sila Kendrick Lamar, sila J. Cole. Halos lahat naman po na-appreciate ko. Kahit anong genre din. Pero syempre, mainly hip-hop. Ayan, sila. Since when are you writing songs? Masasabi ko siguro nung elementary pa ako. Elementary pa, wow. Siguro andun na nag-start po yung hilig. Kasi nasasali ako dati sa mga paligsahan na kapag gagawa ng kanta para sa kalikasan. Bawal magtapon ng basura dito. Mga ganyan. Namin dati. Hanggang sa nag-improve siya nung pandemic. Karoon ako ng time sa sarili ko, sa passion ko. Nabalik ko siya kaunti-unti. Hanggang sa na-invite ako dito. Nakakatuwa. Kasi nasi-share ko din siya sa ibang tao. Can you tell us the stories behind your songs, yung mga composed songs mo? Sure. Bali, yung mga istorya ng mga na-compose kong kanta, nagsimula lang din po siya sa mga personal experience ko, sa mga daily agendas ko, at sa mga bago ko natututunan. Hanggang sa na-develop ko na lang siya nung pandemic. Kasi nagkaroon ako ng time sa sarili ko. Hanggang sa nakapag-record na ako, nakapag-perform na ako sa mga barangay. Hanggang sa ito po, today, na-imbitahan ako. Kaya sobrang thankful talaga. Kasi nasi-share ko na siya ngayon. Ano ba yung mga message mo sa songs mo? And ano yung mensahe mo na gusto mong sabihin sa mundo na nakakarinig ng mga kanta mo? Yung pinaka-mensahe po ng mga kanta ko, obviously, syempre, love. Actually, nakatapo nga sa akin, love. Yan, love, peace. Tsaka paano gagawa ng paraan kapag may problema, kung paano ikilos kapag nahihirapan ka na, kung paano ka hahanap ng tulong kapag alam mong nahihirapan. Kasi kaya ka nga gumagawa ng kanta para may ma-share ka, para may makarinig. So yung sabihin yung outlet na yun, para din sa ibang tao na maitin. Para, kumbaga ako din, na-anticipate ko rin ano sasabihin. Ano bang share? Make sure lang na something good. Based talaga sa experiences mo. Yes. Nabanggit mo kanina na you have your family, friends na inspires you to write songs. Para sa'yo, gaano ka-importante yung meron kang community sa ginagawa sa passion? Yung question, para makabuo ng kanta, kailangan mo hindi naman totally kailangan, pero essential siya. Yung community, may relationship ka sa family mo, sa friends mo. Kasi doon nagsisimula yung tinatawag na inspiration. Simula. Unlike sa personal inspiration mo lang, which is nadidikdik siya, pag nanggagaling sa iba, there's connection, diba? Merong experience mismo, merong greatness na nabubuo. Kasi two is better than one yan. So kung ako, nakaka-compose na ako ng kanta mag-isa, what more kung may kasama na ako? Parang
share ko na or possibly mag-collab. Yan na. Para sa'yo, ano yung importance naman ng personal style mo sa pagsusulat? Wow, kaibang question. Given na meron kang sariling community na, sa music. Knowing the importance of my style, para po ma-represent ko uniquely yung sarili. Kasi sa saturated community ng hip-hop or ng ganitong klaseng industry, kailangan merong pang card sa deck mo na ikaw lang yung meron, ikaw lang yung makapag-offer sa table. Or something na talagang tatatak or talagang may iwan sa isip ng mga tao na ay, okay yun. Yung taga Makati. Parang hindi rin. And para sa'yo, sa dami ng lumalabas na rapper sa panahon natin ngayon, sa tingin mo gaano kadali o gaano kahirap para sa mga baguhan sa musika yung pag-pursue ng dream nila, just like what you have sa music? Kung gaano kadali o kahirap yun. Since meron tayong AI and technology that we have right now, magbabago na lang siguro yun or mako-compare mo na lang yung uniqueness mo kung meron kang willingness talaga. Kasi yun na nga po meron ng madaling way. Diyan na sa AI, diyan na lahat ng platform or applications na pwede mong magamit. Unlike yung panahon nilang mga idol natin, kapanahon nila, talagang kailangan mong tumugtog, kailangan marunong kang gumawa ng beat, magsulat ng sarili ng kanta. Ngayon, pwede ka nang remix lang. Pero, tawag dito, ma-demonetize ka or what. Pero yung originality kasi yung mahalaga. So, yun siguro yung sa. And ang kagandahan pa din, kumbaga, na-explore din nila na, okay, ganito yung pagsusulat ng kanta. Opo. And, ayun nga, nagbibigay dito ng way for them to explore their passion. It's like you. Ganda ulit. May I ask if full-time ka ba or do you do music as a hobby lang? And how do you balance yung work and Galing. music? I like the word balance po. So, syempre, hindi naman po ako full-time rapper na talagang araw-araw may gig. Kaya sobrang thankful ko nga po dito kasi sobrang great experience. Pero masasabi ko, full-time writer ako. Kasi araw-araw po ako nasusulat. Araw-araw akong nagko-compose ng kanta. Paraan ko siguro yung technique ko. Halimbawa, may unique ako na experience ngayon. Susulat ko na kagad siya. Natype ko sa phone ko. Tapos hayaan ko na kinabukasan kung ano yung nag-adject ko. Kung meron akong gustong baguhin sa community or sa scene, actually, wala kasi sobrang ganda nang nangyayari. Pero ang gusto ko na lang i-share is yung reason kung bakit ko siya ginagawa. Kasi doon kami nagkakaiba-iba. Kadalasan ng mga nakakilala kong rapper, it's either pera or your fame talaga. Yung sa akin kasi yung camaraderie, yung respect, yung love, yung relationship, yung makabuo ng good relationship sa tao, sa kapwa ko. Kasi naranasan ko yung talagang wala kang malalapitan. Pero pag may community ka nalalapitan katulad nito, alam mo na may silbi ka. Unlike sa mga usual na hip-hop scene, talagang makikita mo lang na panandalian yung ginagawa nila. Walang purpose. Kumbaga, yun siguro yung sa akin. Ano po yung song na nasulat nyo na favorite nyo and ano yung story behind that song? Wow. Ang title po ng pinaka nagustuhan kong kanta ay Pure. Nasulat ko po yung kanta na yon ng less than an hour habang tinitingnan ko yung girlfriend ko na natutulog. Sobrang in peace niya, sobrang lovely niya tingnan. Sobrang kalmado lang. Kahit alam kong galing siya sa pagod, pure yung nakikita kong energy sa kanya na less effort pero pure. Ay, napakaganda ng mga sagot at maraming salamat sa pag-share ng story mo. For sure, marami ang may inspire sa ginagawa mo.
And let us know kung saan ka namin mahanap or kung may gusto kang batiin at pasalamatan. Thanks God po na sa lahat. Tapos again, sa kaibigan ko si Kuya Joseph, si Aaron. Gusto niyo din, Miss Esh, kay Direk, sila Miss Mika, sa lahat po nung nag-invite sa akin. Kay Astrid, tsaka yan po sa lahat ng mga nakikinig sa akin. Pwede niyo akong follow sa Facebook page ko, just my real name, Justin Luis Ibanez. Alright, well, thank you so much again. And yan, dyan na nagtatapos ang ating episode. Thank you so much again for watching, guys. You can follow us on our social media platforms at The Bunker Creative Grounds. And please stay tuned for more exciting artists na ating i-interview. And ayun, thank you so much for watching. See you guys next time. Thank you so much.